bakit nawala si Pinoy Nas Daily? Na-diagnose kasi ako, boss. So you had that depression at that time? Tumanggap talaga ako ng sugal. Sobrang laki. Marami nagsasabi, your content is just AI. Hindi ako gumagamit ng AI. Mahigit sa 100 milyong Pilipino, halos lahat ay gumagamit ng cellphone at gumagamit ng social media. Ang tanong, ano ang kinukonsumo ng anak mo? Ito bang mga video na to o etong mga video na to? At malamang, kilala mo kung sino itong video na ito. Gusto kong ihatid sa inyo ang isa sa pinaka-educational content creator ngayon dito sa Pilipinas na nagawa niyang i-recreate ang sarili niya na dati siyang kinikilalang si ganito, ngayon, si ganito na siya. So, hindi ko na patatagalin, let us all please welcome ang ating bossing, Boss RJ, or also known as Kuya Bubbles. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ako ulit. Yeah. Pangalawang beses ko na to. Yeah. At nung una kitang in-interview, ikaw si The Pinoy Nas Daily. Oo, dati yun, di ba? So, may kwento naman ako dyan sa page ko, bakit ko ginawa yun. And then, this time, it's about my dream na. Okay, sige. Bakit mo ginawa yun? Pandemic. Tumigil ako sa pag-aaral. Ako lang yung, lahat ng kaklase ko, merong laptop, di ba? May cellphone. Ako lang wala. Trabaho ko dati, 3, di ba? Ano sabi ko dati? 3 hanggang 4. Construction. Sumisisid ako sa ilalim ng barko para kunin yung sisi. At pangatlo, nagwe-welding tayo. Yeah, so, construction. So, minsan 4 bilang isang gym instructor. Ang nangyari, sa trabaho kong 4, ang sweldo ko doon, isang trabaho lang sa mga kaibigan ko at classmates ko, which is trabaho nila call center. Gusto kong mag-call center. 15 interviews, hindi ako natanggap. Bakit daw? Sa tingin ko, pangit yung English ko. And then I decided, mag-practice kaya ako ng English. Gawa ako ng English videos. Yan tuloy yung reason ko. So, ibig sabihin, yung dating content mo, praktisan mo yun. Praktisan. Hindi ko akalain, nag-viral first video pa lang. For 5 videos, sinabi ng mga tao, Nas Daily of the Philippines. Hindi ko talaga kilala. Di ba? Hindi ko kilala kasi wala akong cellphone. Hindi mo talaga kilala si Nas Daily? Nangihiram na ako ng cellphone sa dati kong girlfriend. Hindi ko talaga kilala. Kung maging content creator kasi ako, so hindi na ako magtrabaho sa call center and then magkakapera ako. Ayun, sabi ko, Nas Daily na lang ako. Unang video, pumutok ka agad. And bakit nawala si Pinoy Nas Daily? Tumigil ako for 2 years and then 40 years tumigil ako. Bakit ka tumigil? Eh, kumikita ka ng pera. Ang nangyari is, tumanggap talaga ako ng sugal. Promotion ng sugal ba? Sobrang laki. Tinanggap ko, which is very against sa character. Kasi sabi ko nga, kilala mo naman ako. I always stand with my word. Yeah. Kung ano yung sinabi ko, tatayuan ko talaga. Hindi mo tinayuan eh. Nag-promote ka nga ng sugal eh. Yun nga, tinanggap ko. Oo. Pero binalik ko. Binalik mo yung pera? Binalik ko lahat. Hindi ako, sabi ko, tigil ako. So, ibig sabihin, your biggest realization is? Nabinta ko yung prinsipyo ko. Ayaw ko nun, sabi ko hindi ako yun. Hindi ako to. Yeah. Di ba? Konsensya. It means tao pa rin ako. I am really against gambling, no? Yeah. I mean, there's an offer, no? Alam naman natin yan, as content creator, there's an offer, no? That there's, napakahirap pong tanggihan. We're talking about not just 5 million, 10 million here. We're talking about more than that. Paano matatanggihan ng isang tao yung nakaambang napakalaking salapi sa harapan niya? Maghanap ako ng paraan. Matalino naman ako. So parang natigilan ka nun, huminto ka panandalian at nag-isip-isip ka kung anong gusto mong gagawin sa buhay mo. Oo. Na-diagnose kasi ako, boss. So you had that depression at that time? Then, flashback. Alaala ko nung bata ako, 7 years old ako. Yeah. Nanood ako ng Matang Lawin sa bintana nila Uncle John G. Naalala ko, pangarap ko yun eh. So lahat ng ginagawa ko kasi, it's not for me man, it's for my family. This time, pumasok yung mga alaala yun. Pangarap ko maging katulad ni Kuya Kim. Sabi ko, piliin ko muna sarili ko ngayon. Buti nakabangon ka. Sa palagay mo, paano ka nakabangon? Ayun nga, dahil sa taong yan. Kuya Kim. Siya talaga. Salamat, Kuya Kim. At merong Kuya Bubbles ngayon. Kung wala si Kuya Kim, walang Kuya Bubbles ngayon. Thank you so much. Really appreciate that. And gusto ko lang masabi sa'yo, RJ, no? Pagpasensyahan mo na, sasabihin ko sa'yo to. Kasi alam mo, sa totoo lang, maraming tao ang nagmamalasakit sa'yo. Hindi mo lang tinuturing na kaibigan. Naintindihan kita sa part. Hindi mo lang kinokontak. Kumbaga, my line is always open for you. But unfortunately, you forget
that there is Boss RDR who's willing to support and help you. Naiintindihan kita dyan, boss. Hmm. Pero, pag meron ka niyan, hindi mo yan naisip na. Lahat, boses lang lahat. Ganun ba? Hindi mo naisip. There are thousands or probably millions of Filipinos who's going through in that kind of phase in their life right now. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Hold on. Hold on, Jud. No. Hindi ko, personal experience ko to, wala akong magbibigay na advice. Hold on. Hold on lang talaga. And there's hope. There will be hope. Sa mga pagkakataong ito, habang kausap kita, RJ, gusto ko lang malaman mo na sa kabila ng lente ng mga kamera na to, nandyan yung mga batang naturuan mo. Hindi man sila makapagsalita sa'yo ngayon, isa-isa, pero gustong-gustong magpasalamat sa'yo ng mga magulang, ng mga bata na yan. Dahil lumabas ka sa internet bilang ikaw, bilang taong nangangarap na balang araw, baka matupad ko yung pangarap ko. Nga pala si Kuya Babol, sa pangarap ko, maging katulad ni Kuya Kim! Ngayon, hindi na ito tungkol sa sarili mo. Hindi na. Tungkol ito sa mga magulang na natulungan mo yung mga anak nila na magkaroon ng magandang option ng panonoorin sa social media. Ano ngayon ang gusto mong sabihin sa mga magulang na natutuwa sa'yo, lalo na doon sa mga batang natuturuan mo? Maraming Pinoy, di ba, nagsasabi na gusto silang umalis sa Pilipinas. Hindi natin masisisi. Hindi naman perfecto ang Pilipinas, maraming problema. Ako, gusto ko maging solusyon. Ayaw kong umalis. Gusto ko maging parte ng solusyon. Gusto ko maging parte ng buhay ng mga anak nyo. Hindi ako perfecto. Hindi ko alam lahat. Marami lang akong nalalaman. At alam kong kung anong pinapakita kong kabutihan dito sa inyo, gagawin din yan ng anak nyo. Magiging parte ako ng solusyon. And you are already changing the landscape of the next generation. Every content that you upload on social media, isang bata ang natututo. Libu-libong bata ang gumagaling. At milyong Pilipino ang nakikinabang sa'yo. Sa katunayan yan, gusto kong maintindihan at malaman mo that you are not just a content creator. You are a transformational creator. Ang dami mong nababagong perspektibo ng mga kabataan ngayon na okay pala ng ganitong content. Kayong dalawa ni Lance. Yung nilabas ninyo, yung mga content ninyo sa social media, nagising ang mga Pilipino kasi dati akala nila para sumikat ka, kailangan mo mag-prank. Kailangan mo maghubad. Okay? Kailangan mong gumawa ng mga kakaibang mga bagay para sumikat ka. Pero nung lumabas kayo, may ibang pamamaraan silang nakita. Kaya ngayon, ginagaya kayo ng napakaraming tao. Anong masasabi mo sa mga nanggagaya sa'yo? This is not about me. My mission is about my mission. To educate. If maka-educate kayo with my style, even with my script, go! Basta, make sure may sarili ka. May creativity kang May nilalagay. creativity ka. Add yourself, di ba? Add your character. Add your smiles. Add your sadness. Add your eyes. Yes. Diba? Add your color. Go, lumabas kayo. Lumabas. Right. Marami nagsasabi sa comment, no, I also scan it, no, that your content is just took from AI. Gaano katotoo ito? Hindi ako gumagamit ng AI. Talaga ba? Hindi ako gumagamit ng AI nga. Sa script, sa ideas, hindi. Research mo pa rin yan? Meron naman po, especially if animals. So, for example, IUCN. So, IUCN is an international body yan na nagre-record ng mga hayop, kung endangered ba, endangered, ganyan. Doon ako kumukuha ng information ko. For example, National Geographic. Hindi ako gumagamit ng AI. Ang AI kasi, pros, mabilis, good. Ang cons, namalayan ko, pag AI ginamit ko, yung mga informasyon na nababasa ko, basa lang, hindi po mapapasok. So, mas gusto mo yung immersive learning? Immersive learning. Especially pag sinusulat ko. Pag sinulat ko, buong buhay ko na yung informasyon na yan. Do you think fame would last forever para sa mga content creator na nananamasa ng milyong-milyong followers? Fame doesn't last forever, man. But it will last. Magkaiba yan. Paano yun? Tatagal. Kasi it will last forever? Hindi. Yeah. Hindi. Another people will go up. Yeah. I'm sorry, but I beg to disagree. Maybe the fame would not last forever, Yeah. but the impact would last forever. So, yun yung nakikita ko kasi sa content mo. Ano pa kaya yung mga content na pwede nilang magawa sa social media na potentially pwedeng sumikat? Pwede din naman, adventure videos. O adventure videos. Actually, pag nasa bahay ka lang, pwede ka naman gumawa ng mga challenges. Magbilang ka ng isang sakong bigas ng butil.
Ay, bilangin mo yan, content yan. Buhok mo, upawin mo. Bilangin mo. Bilangin mo, content yan. Everything is a content. It's how you deliver it. Una, make sure yung karakter mo. Outside muna. Karakter and how you think. So, sa inter-process naman, sa loob. Yung script, napaka-importante, yung tinatawag na hook. Ikaw, Ano? ano yung hook mo? Alam ko naman pangit ako. Given na yan. So, binabawi ko sa questions, sa visual, ano nakikita ng mga tao, tapos build curiosity. Tapos sa body naman, pagka gumagawa ka ng content, yung sa body, ano yung kailangan na gawin mo para mag-work yung, para panoorin ka nila ng more than 3 seconds? Structure ganito. Hook. And then, intro, body, before finishing, and then finishing. So, sa hook, yun na yun. Sa intro, tell about the audience ano ang tungkol sa topic. And then, pagkatapos niyan, explanation dito sa body or anong pwedeng idagdag nyo dyan. Dito naman sa baba is conclusion or experience ng mga tao. Ganyan. Ito yung basic ha. Oh, magiging benchmark to ng lahat. Pagkatapos niyan, gumawa ng conclusion, outro mo na. Conclusion dito nga part, ano ang sarili mong opinion, opinion ng iba, sabihin mo. Tapos dito for outro mo. Sa akin, ako si Kuya Bubbles at pangarap ko maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything din sa mundo, just follow me. That is what I discovered. Yan ang outro ko. So, just be yourself. Just be yourself. Yun lang. So, lagyan mo lang ng structure, and the most important thing or the golden nugget there is just be yourself. Yun lang. Kanina ko pa sinasabi, add yourself. No? Kasi Add dati yourself. hindi ikaw yun eh. Dati hindi ako yun eh. Ngayon, si Kuya Bubbles ay si Kuya Bubbles na. No. Oh, why choose the word bubble? My last name is Bula. My full name kasi is RJ Bula. Bula. So, I am the eldest, the kuya. And then, Bula as Bubbles. Kuya Bubbles. So, Boss RJ, no, I want to, of course, thank you. Dahil sa paglabas mo sa panibagong imahe na totoong ikaw, dito mo mas lalong naipakita. Sabi mo nga, 5 buwan lang eh. 2.3 million followers. But before, bago mo nakuha yung 2 million followers, grabe, kasama mo ako nun eh. Yung talagang sobrang excited mo pa, gagawa ka ng content, sobrang tagal. But this time around, nakita ko sa'yo, alam mo kung ano, hindi ka na sa pera nabubuhay. Hindi na. Doon ka na sa purpose mo nabubuhay. Tama. Yan talaga yun eh. May mission ako eh. May mission and vision kasi ako sa bahay ko. Sinusulat ko. Hindi ako ipikrito ha. Maganda ang pera. Hindi yan main driver ko. So, I always hold on sa mission ko ba. Nag-educate talaga. Thank you. At anong gusto mong sabihin bago tayo matapos sa mga followers mo? Expect the best sa akin. Always, expect the best. Pag nagkamali ako, go! Sabihin niyo ako nagkamali ako. I will correct that, man. So maraming salamat, Boss RJ Bula or Kuya Bubbles. Thank you so much for being here. And having you here is just a surreal experience na nagkita na naman tayo but in different dimension of the world na. Di ba? You are now Kuya Bubbles and I'm still Boss RDR. So thank you so much. And sa lahat ng mga viewers namin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat sa inyo mga boss and God bless inyo lahat.